Wala nang kumakagat po sa mga pakulo nila, paandar nila. Di ba? Cherry Roque din. Lapit ng maging butot balat din. Kasi stress. At saka may tama pa sa tuhod. Iwan ko baka naglakad na sigurong gamit yung tuhod. Di ba? Para lang manalangin mga kababayan na sana makalabas na si Digong. Malabo po na makalabas si Digong. Kailangan i-prove niya ang kanyang innocence. Yun man lang po. Pero mga rallies, wala pong epekto yan. Rallies will never affect the decisions of the judges. Yung mga judges ng ICC, magdidesisyon sila based sa ebidensya. Hello po mga kababayan, si Digong sabi dito sa latest na balita, butot balat na daw. Yung nagkwento mga kababayan, mismo yung dating asawa niya, si Elizabeth Simirman. Pero he is okay, but he is so thin. Skin and bones na lang, butot balat. Yun daw mga kababayan na nitsura ngayon ng dating Pangulong Digong. But before natin pag-usapan mga kababayan, yung kanyang kalagayan at iba pang mga kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos po. Ay, ako pala po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan ko. Ma-introduce ko sa inyo. Yung iba kasing mga bago nating mga viewers nagtatanong kung sino daw ako. Bicolano vlogger po ako, Dante Maravillas yung pangalan ko. Broadcast journalist from Albay. So ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo dito sa kalagayan ng dating Pangulong Digong? Buti nga po, may natitira pa sa kanyang balat. Di ba? Mapalat si Digong, mga kababayan. At sabi naman mismo, by admission ng kanyang dating kabiyak, si Elizabeth Simirman, he is okay. Hindi lang daw sanay sa mga pagkain doon sa Europe, sa the Netherlands, kasi ang nakasanayan ng dating Pangulo, yung pagkain Pinoy siyempre. Kanin, tapos yung mga ulam, na ang sabi ni Pulong, sanay daw sa tuyo, yung dating Pangulo. Masarap naman talaga po yung tuyo. Kahit nga po ako, pero ang kumain ng tuyo po, hindi nangulugan na mahirap. Di ba? Napakaraming mga mayayaman po, tulad ni Digong. Sabi nga po ni Digong, doon sa sabi sa kanta, to all the girls I loved before. Mapalat si Digong, kahit butot balat na. Talo pa nga niya si Dr. Rosie Rizal sa Girlfriends. Si Dr. Rosie Rizal po, mga kababayan, nakasiyam lang. Siyam na mga babae. Pero si Digong po, 13. Diba? At mahaba yung buhay ni Digong, 80 anyos. Si Dr. Rosie Rizal po, 33 na firing squad. O diba? Tapos yung trial noon po, laban kay Dr. Rosie Rizal kasi, diba? Ang kwento ni Digong nung nasa Hong Kong, kinaan niya ako. Pwede na niyang, pagawa na lang niya ninyo ako ng estatwa. Yan sabi niya ni Digong sa kanyang mga supporters, chip in na niya for my monument next to Rizal. Nangarap na maging hero po. Talo pa si Dr. Rosie Rizal ni Digong kasi si Digong po nakatracing babae. Sabi ni Pulong. So huwag tayong naawa kay Digong mga kababayan sa mga kwento ng kanyang pamilya kasi namuhay siya ng masagana. Masagana sa pagkain. Hindi na ngayon kasi siyempre may limit sa pagkain doon. Kaya nga nangayayat daw masagana sa girlfriends. At tumanda siya. Di ba? Yung mga victims nga ng extrajudicial killings, hindi na tumanda. Yan ang gusto natin na maipaliwanag. Kasi alam natin yung intensyon ng mga kapamilya ni Digong sa pagkakwento ng ganito. To appeal
to the emotions ng ating mga mamamayang Filipino na dapat kaawaan yung dating Pangulo. Mapalad pa siya mga kababayan kasi butot balat lang siya. Yung mga biktima po ng extrajudicial killings, buto na lang po, wala nang balat. Mga kaluluwa na sila. So dapat constant reminder ang gagawin natin. Kasi parte ito ng kanilang mga propaganda to appeal to the emotions. Kasi nagdaday daw na po, di ba? Nung kadi-deliver pa lang sa Dahig, kay Digong, masyadong maingay yung mga DDS. Sunod-sunod yung mga maisog rallies, hoping na magkaroon mga kababayan ng people power. Hindi nga po people power lang dito sa Pilipinas. Ang gusto nilang i-stage po, worldwide people power para kay Digong. Kaya nga po, sunod-sunod yung mga rallies, lalo na doon sa Dahig at iba pang mga bansa. Hindi po kinagat ng mga mamamayang Filipino kasi naka-counter agad yung mga propaganda nila. Nabubuking agad yung mga pasiklab nila mga kababayan, mga paandar. So ano na ngayon, July na po, presidente pa rin yung ating Pangulong Bongbong. O, diba? At ngayon ang kwento nila, butot balat na daw mga kababayan, yung dating Pangulo. Yan sabi ni Zimmerman, ni Elizabeth Zimmerman, he is okay, but he is so thin, skin and bones. Tingnan ninyo ito. Kukunti na pati yung nanonood sa mga live streaming ni Harry Roque. Live ito po. Pagkatapos, ilan na lang po. Sila na lang. Mga kababayan yung nagrarally. Diyan na lang sila. Di ba? Si Harry Roque. Tapos sino ba to? Wala nang kumakagat po sa mga pakulo nila, paandar nila. Di ba? Si Harry Roque din, lapit ng maging butot balat din. Kasi stress, at saka may tama pa sa tuhod. Iwan ko, baka naglakad na sigurong, gamit yung tuhod. Di ba? Para lang manalangin mga kababayan na sana makalabas na si Digong. Malabo po na makalabas si Digong. Kailangan i-prove niya ang kanyang innocence. Yun man lang po. Pero mga rallies, wala pong epekto yan. Rallies will never affect the decisions of the judges. Yung mga judges ng ICC, magdidesisyon sila based sa ebidensya na hawak nila mga kababayan. Kaya nga yung sabi, si Amy Marcos, yung committee report niya sa Senate investigation in aid of Digong, di ba pinaimbestiga ni Amy Marcos, gustong palabasin illegal yung pagsiserve ng warrant of arrest. Iba basura lang yun ng pag sinabit niya sa ICC. Iba basura lang yan ng mga senator judges, ng mga ICC judges po. Wala magkakwinta-kwinta yun. Yung naging investigasyon ni Amy Marcos, politika. Yun ang politika. Ito naman si Robin Padilla. Yung damit niya, lahat mukha ni Digong. Yan ang post niya rito. Pray for Tatay Digong. Pray for peace. Pray for reconciliation. Bring Rodi home now. Malabo po kayong pakinggan. Unang-una, kilala mo ang totoong Diyos. Di ba? Yan nga unang tanong. Duda kami na hindi ninyo kilala ang totoong Diyos, pati si Digong, and the rest of the family ng mga Duterte. Bakit natin pinagdududahan? Ang spiritual advisor ninyo, si Pacquiao, the son of God, appointed son of God, na ang claim galing man lang sa kanya. Wala man appointment po. Siya man lang ang nagkiklaim na appointed son of God siya. At kanya daw yung universe. Lalong magagalit yung totoong Diyos na may lalang ng langit at lupa. Kasi inagawa na po ng posisyon yung ating Panginoong Jesucristo, the only begotten Son of God. Imagine that. Yun ang iyong spiritual advisor. Maniwala kayo na totoo ang Diyos na sinasamba nila? Malabo pa mga kababayan sa sabaw ng pusit. Kaya hindi kayo pakikinggan kasi unang-una, hindi man ninyo kilala kung sino ang totoong Diyos. Malinaw ang turo ng Bible. Yan sabi ng Bible, John 10 verse 27 to 28. My sheep hear my voice, and I know them,
and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang mga tupa ko anya, sabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin. Ang mga tupa niya daw. Siya kasi yung pastol eh. Ang ating Panginoon, siya ang pastol. So yung mga tupa niya, nakikinig sa kanyang tinig. Nakikinigan niya sa akin. Yan o, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay ng walang hanggan. Kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Si Digong po at saka si Robin, kilala kaya ng ating Panginoong Diyos? Unang-una, si Digong nga, tinawag na stupid God yung ating Panginoon. Tapos ngayon, kasi nakakulong siya, naalala niya yung ating Panginoon. Di ba? Unang-una, pwede naman siyang tumawag. Kaya lang may requirement po. Mangagsisi muna kayo ng inyong mga kasalanan. Hindi nga ninyo nire-recognize yung inyong mga kasalanan. Di ba? Dina-justify pa ninyo inyong mga pagkakasala. Yan ang problema sa inyo. Kaya talagang hindi pakikinggan ang anumang panalangin. Malinaw po yan sa turo ng Bible. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay kilala niya at pwedeng pumasok sa Kanyang kaharian. Yan ang sabi po sa Matthew 7:21-23. So magpipreaching tayo ngayon kasi yun ang sinasabi ni Robin Padilla. Ipanalangin daw si Digong. Mangagsisi muna kayo ng inyong mga kasalanang ginawa sa ating mga mamamayang Filipino at sa Diyos mismo. Yan o. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many deeds of power in your name? Then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Go away from me, you evil doers. Sabi ng Diyos mismo yan. Lumayo kayo, mga tampalasan. Mga masasama ang ginagawa. Isip lang ninyo pag kayo nagigipit. Pero wala man pangagsisi, wala man pagsisisi I should say, sa inyong mga puso at napakayayabang ninyo. Yan ang problema sa inyo eh. Tapos, sasabihin ni Robin Padilla, pray for peace. Kayo yung nanggugulo, yung kampo ninyo. Wala nang ginawa. Guluhin ang ating administrasyon. Wala na kayong nakikitang mabuti. Ang mabuti sa inyo, si Digong lang. Kung mabuti si Digong, di sana wala siyang kinakaharap na crimes against humanity. Kung mabuti si Sara, hindi sana siya na-impeach. Di ba? Napakalinaw yung kanyang pagbabanta. Kaya sabi natin, lahat ng trouble na kinakaharap ng pamilya Duterte, sarili nilang gawa, self-destruction yung ginawa nila, self-inflicted. Itong pagkakulong niya, consequences ng kanyang pagmamalabis. So ngayon, kung naniniwala kayo, hindi nagkasala si Digong, patunayan ninyo sa husgado, sa ICC. Hindi yung gusto ninyong puwersahin yung ICC through pressures. Sigaw kayo ng sigaw na bring him home. Tapos pray for reconciliation daw. Kayo itong nakipag-away. Hindi man kayo inaaway. Pagsabihan ninyo si Sara, pagsabihan ninyo si Digong, ang pamilya Duterte, at kayo mismo, yung mga kaalyado ninyo, tigilan nila ang panggugulo sa ating gobyerno, sa ating administrasyon. Magtrabaho kayo kasi sinisweldohan kayo ng ating mga mamamayang Filipino from the taxes of the Filipino people. Ikaw mismo may problema ka. Pinador ka ng Pilipinas pagkatapos sasabihin mo kahit sunugin ang kahit kasunugin, mangangamoy Duterte ka. So ang loyalty mo not to the Filipino people but to former President Digong. Yan ang mali sa inyo eh. Hindi na kayo makakaulit sa mga susunod pang eleksyon kasi yung Senado, ginawa ninyong kahiya-iya ang Senado. O ngayon, lumalakas yung panawagan mga kababayan na yung ating bansa bumalik na sa ICC. Una yung survey. Sa Okta Research Survey, 57% ang nagsabi na panahon nang bumalik tayo sa ICC as member ng ICC. At sabi naman ng Palasyo Malacanang, ito'y pag-uusapan. Open naman, nakikinig daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Inulit naman po yung mga panawagan ngayon at tingin natin lalong lumalakas yung panawagan. So ito ngayon ang balita dito sa abogado.com.ph calls
mount for Marcos to rejoin ICC, deter future abuses, and cement legacy. Ito'y sa gitna, mga kababayan, ng lumabas na latest result ng survey showing public support for the idea. So sabi po ni Akbayan Party List or ng Akbayan Party List, nananawagan sila na sana yung ating Pangulo i-announce na that the Philippines will rejoin the ICC before his State of the Nation address. Ayon naman kay Attorney Joel Butuyan, there are several reasons why this would be a good idea. Rejoining the ICC would benefit the Philippines while allowing Marcos to build a worthy legacy. Sabi po niya, ang membership niya sa ICC is crucial because it would help protect Filipinos from abuse by future leaders. He noted that Vice President Sara Duterte is expected to be a contender in the 2028 presidential elections, and he alleged that she has a tendency to be violent, as shown by her punching a court sheriff in public and her threats to assassinate the President, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives. May punto, mga kababayan. Kung hindi ma-impeach, ma-disqualify. Kasi malamang masyado pong critical itong impeachment. Ang daming kaalyado ni Sara Duterte sa Senado. Gustong i-discarril, mga kababayan, yung impeachment trial. So, halimbawa, matuloy yung impeachment trial, baka ma-acquit si Sara Duterte. Although sabi nga natin, may ombudsman pa naman, may DOJ, at saka may ICC, kasi si Sara Duterte po, kasama doon sa mga nakalista na sabi, pwedeng maaresto kasama ni Bato de la Rosa sa crimes against humanity. So sabi ni Atty. Butuyan, if BP Sara niya manages to win as president in 2028, the vast powers of the government will be utilized while heavily infused with the spirit of revenge. Alam naman to ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung ating Pangulo, tahimik lang. May kasabihan po tayo kasi, yan ang natura ng ating Pangulo. Ang tahimik daw na tao, parang tubig, silent waters runs deep. Ang tubig daw pag tahimik, asahan mo ay malalim. Ang tubig daw na mababaw, ang tubig daw na maingay, asahan mo na mababaw. Ayan sila, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo yung nangyari. Tahimik lang yung ating Pangulo. So sabi po ni Atty. Butuyan, the justice system under a second Duterte presidency will likely be unwilling to go after rights violations, just like during the term of her father. But ICC membership will be a deterrent against national leaders who may plan to commit crimes against humanity. Moreover, ICC membership will be a legal armament that the Philippines can turn to in case foreign leaders commit war crimes, genocides, crimes against humanity, and crimes of aggression in our country. So, hindi lang deterrent siya, mga kababayan, laban sa sino mga abusado na leader natin, kundi pati sa ibang leaders, foreign leaders, na pwedeng gumawa ng aggression, war crimes, genocide, halimbawa magkagira, may lumusob sa ating bansa. So makakatulungan niya siya, even if China is not an ICC member, since a country's leaders can be prosecuted by the court if they commit international crimes in an ICC member country. Leaving the country with an international remedy to discourage and fight international crimes that can be committed against the Filipino people will be a worthy legacy for Mr. Marcos, sabi po ni Atty. Butuyan. Sabi naman po ni Akbayan President Rafaela David, kailangan na niyang makinig yung ating Pangulong Bongbong to the Filipino people and take action. There's no need to weigh which side to go. On one side is protection to human rights and accountability against future Duterte-level mass killings. On the other, impunity and blanket license to commit mass abuse. Paliwanag po niya. So, tingin ninyo, mga kababayan, tama yung kanilang mga pananaw? Ano po yung inyong masasabi? Post your comments. Makisali po tayo sa conversations.
sa diskusyon. Ano po ang inyong pananaw? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.